Eh, paano naman ho kung yung nanalo ho, eh yung hindi nyo ho, kumbaga hindi yung manok, hindi yun yung gusto nyo manalo, tapos yun yung nanalo. Paano yun mga kuya? Hello! Kamusta po ulit? Nako, napakagandang araw ito. Kaya ngayon naman po talagang ating pag-uusapan kasi katatapos lang na eleksyon eh. Talagang parang ang mga tanong eh, ano nga kaya ang ating gagawin susunod? Kaya kanina natin kay Tosca. Kapatid, syempre bumoto ho ba tayo? Bumoto ho ba kayo mga kuya? Oo naman, siyempre. Alam naman, isa yan sa pinakamahalaga nating responsibilidad. Responsibilidad bilang Mamamayan ng Pilipinas. Kasi yung isang boto, laking bagay yan. May mga taong nananalo dahil sa isang boto. ay, totoo ho. Kaya ang boto ay malaga. Kaya, mga kuya, okay lang po ba na medyo connected naman dyan? Alam kong tapos na ho ang eleksyon, pero ito po ang tanong ko mga kuya. Eh, paano naman ho kung yung nanalo ho, eh yung hindi nyo ho, kumbaga hindi yung manok, hindi yun yung gusto nyo manalo, tapos yun yung nanalo. Paano yun mga kuya? Ayun, no? Oo, nangyayari naman yun. Hindi naman din lahat ng binoto namin nanalo eh. Ayun. Tsaka talagang, minsan nga, kung sino pa yung hindi karapat dapat, parang sila pa yung nanalo eh. Bakit nga pa? Kuya, Kuya, gusto kong maintindihan. Hindi siya kuya, syempre, sabi nga nila, diba, God is sovereign. How can I connect God's sovereignty, God's goodness? Eh, yung nanalo, hindi ko nga gusto. Tsaka parang hindi ka nagkakarapat dapat, no? Ayan na nga. Kaya nga na nanalo, minsan gumagastos ng napakalaking bagay sa kaya nababawiin mga ganyan, Hindi ko kilala yung mga yan. Ayun nga. Anyway. It's generally speaking. Opo. Kasi ang lalaki ng gastusin eh. Di ba? Oo. Billion. Minsan. Di po sa mo babawiin yan. So, sa mga tanong na ganyan, katulad sabi mo, if God is sovereign, paano na nanalo itong masasamang tao na to minsan? Hindi ko sasabing lahat sila masasamang tao. Hindi ko sasabing na mas maraming masasamang tao. Bakit kaya nananalo kahit na hindi karapat dapat? Yun nga po. Yun ang hiningi kong payo sa iyo. Mga kapatid sa akin, tayo nga hihingi ng payo sa mga kuya eh. Siyempre mga kuya, kumbaga, siyempre gusto ko yung bansang Pilipinas talagang umunlad talaga. Pero siyempre, crucial po ang role ng leaders po. So, hindi natin ma-expect na yung manok natin parating nananalo. Alam mo itong mundong ginagalawan natin, ito, ano tawag mo doon? Fallen. Yan. Puro tayo makasalanan dito. Mga kuya, sorry po. May naisip kasi akong kanta eh. Pag hindi nanalo yung manok ko, yung kandidato ko, di ba, Fallen World. And now I'm fallen. De, joke lang. Sorry. Ang layo, pasensya na. Sana hindi mo na lang siya tinigil. Sabi na. Kasi Fallen World, di ba, parang feeling mo na, fallen na rin ng kapaligiran. Parang, ano ba to? Ang saklap naman. Gusto kong sabihin sa inyo, gusto ko yung sinabi ni Rizal tal pueblo, tal gobyerno. Yung pamahalaan, refleksyon lamang ng mamamayan. Kaya itong pinakamahirap na bahagi na tanggapin, na minsan yung ibinibigay sa ating liderato dahil sovereign ng Diyos, minsan paghahatol din sa atin yan eh. Paghahatol din sa atin yun. Kasalanan pa natin, ganun po. Minsan, kasi kumbaga, hindi tayo natututo. Hindi tayo natututo. Parang, minsan pa nagkamali ka, okay lang minsan, nakita mo na ano epekto. Huwag mo na ulitin. Parang gano'n. Katulad nung mga ilan, hindi ko man nilalat. Sabi nga, nabibili yung boto. Binenta mo eh. Ibig sabihin, gusto mo ng panandali ang pakinabang. O di... Pero mga kuya, kasi syempre, yung iba, talagang mahirap ang buhay. Mabigyan ka ng 2,000, 3,000, 5,000, 10,000 a month para lang mag-stick dun sa kandidato. Syempre, kung ikaw yung nahihirapan sa buhay, syempre, pakakainin ko yung mga anak ko kasi yung asawa ko. Siguro naman maiintindihan niyo ko. O ilang buwan yun? Mga ilan-ilan lang naman bago. Syempre, after election, wala na yun, syempre. Problema. Okay, nakaroon ka ng pagkain para sa ngayon, pero pagbawi nila yan sa mamamayan, yun ang epekto ng lalo ka maghihirap sa mga dating na araw. Ganun. Di ba? Kaya, mahirap. May tanong, ito nga balik tayo dito. Kaya, bakit sila nananalo? Kung God is the one establishing the government, bakit
yung masasama minsan ang nagwawagi. Maraming mga explanation dyan. Una sa lahat, sabi ko, we live in a fallen world. Ito, mga kasalanan ng mga tao. Nananalo sila dahil ginagawa na yung masamang paraan para manalo. Hindi naman kata-kata yun. Ang tanong doon, bakit pinapayagan ni Lord? Pinapayagan. Siyempre. So, God is sovereign eh. Pwede naman niyang ihinto yan eh. Pwede naman niyang gawin na hindi sila manalo. Bakit pinapayagan? May sinabi si Kuya Bong, para kumisan, para sa atin din yan. Dahil, gusto niya tayong disiplinahin. Not necessarily na may kasalanan tayo, pero gusto niya hubugin yung ating pagkatao. Baka sabihin nyo, nasa Bible kasi yan eh. Papakita ko lang sa'yo. Sige po. Halimbawa lang, sample lang sa Habakuk. Minsan hindi natin maisip, no? Si Lord, papayagan yun? Actually, hindi rin maintindihan ni Habakuk yun eh. Si Habakuk, siyempre, para medyo maging maayos yung kanyang kalalagayan, sabi niya, Habakuk. Habakuk, kaya uminom na siya. Hindi, joke. Hindi ko nag-gets. Joke, wait lang. Hindi po ako nakapalo. Sa Habakuk 1, tingnan niyo naman yung sinabi niya. Sabi niya, how long, O Lord, will I call for help? And you will not hear. I cry out to you violence, yet you do not save. Sabi niya, why do you make me see iniquity and cause me to look on wickedness? Yes, destruction and violence are before me. Strife exists and contention arises. Therefore, the law is ignored. Justice is never upheld. For the wicked surround the righteous, therefore justice comes out perverted. So yun yung reklamo niya eh. Yun yung reklamo niya. And ito yung sagot ni Lord na nakakagulat. Look among the nations, sabi niya, observe, be astonished, wonder, because I am doing something in your days. You would not believe if you were told. Diba? Ano yun? Behold, I'm raising up the Chaldeans, that fierce or an impetuous people who march throughout the earth to seize dwelling places which are not theirs. They are dreaded and feared. Their justice and authority originate with themselves. Their horses are swifter than leopards and keener than wolves in the evening. Their horsemen galloping. Their horsemen come from afar. They fly like an eagle swooping down to devour. All of them come for violence. Kumbaga, Lord, nireklamo nga sa'yo, violence eh. Tapos, ang sagot mo, violent rin. Nireklamo sa'yo, injustice. Kaya ang sagot mo sa amin, mas masahol pa. Yikes. Na bakit ginagawa yun ng Diyos? Kasi, para maintindihan mo lang, okay, talagang gusto niyo injustice. Eto, papakita ko sa inyo what it really means na ma-experience yung injustice sa buhay. Eto, I'm raising up the Chaldeans, they're worst because their justice is in their own standard, hindi sa'yo. So, di naintindihan mo and hopefully you will learn from that. Kaya minsan, yan yung sasabi ko, minsan, yung inaalaw ng Diyos judgment sa atin eh. Naku. Pero, mapagmahal ng Diyos, He does not judge us o parang yung discipline na yon is not for our destruction. Yun ay para sa ating ikabubuti. Kumbaga sa magulang, yung disiplina, hindi naman para patayin yung anak eh. Ang disiplina para ituwid yung anak. Ayun. Gawin niyang maayos. Kaya, kung sakali man na hindi nanalo yung pinili mo, hindi ibig sabihin na mali sila at ikaw lang ang tama, kaya dinidisiplina tayo ni God. Hindi naman ganon. Baka naman, kasi hindi naman natin alam lahat ng bagay. Alam din ng Diyos yung kung anong totoong pagkatao ng tao. Malay mo naman, yung iniisip mong masama na nanalo, hindi pala masama. Mabuti pala. Hindi akala lang alam. natin. Okay, kasi siyempre ang responsibilidad natin, bumoto ayon sa naintindihan nating tama. But God alone can really know the future. Since siya nakakaalam, magtiwala tayo na He knows better. Basta one thing for sure, for those who love God and walk according to His purpose, God can cause all things for their good. Mga kuya, pwede ba ako humingi ng help sa inyo? ng tulong? Ng payo? Kasi, okay po yung sinasabi niyo. Pero, kasi pag kunwari, at face value, at I really feel the pain right now, parang hindi ko po parang hindi ko po siya ma-understand o ma-arok na totoo ba talaga na may liwanag sa
sa sa dulo ng tunnel na to kasi sa Meron, ngayon parating na trend. Oo. ay mga kayo Yun ang liwanag. pero parang ang dilim tas parang ganito na lang eh. Parang ang tagal ko na naghintay pero andito pa rin ako eh. Parang paano ako makakawala dun sa ganong thinking? At meron ba talagang liwanag sa hindi tren ah. May liwanag ko pa talaga dun sa dulo ng tunnel. Ayan. Siguro. Tanongin ako, Kuya Eric. Pero paano ko po malalaman at paano ko po makakonvince yung sarili ko na meron talaga? Kasi may times po talaga na parang wala. Huwag kang tumingin sa mga sa paligid Pangyayari. mo. Oo, pangyayari. Circumstance. Huwag yun. Tulad nga na nasabi ng ating senior pastor, sabi niya, do not judge God based on your circumstances. Oo nga But pala sabi niya. judge, evaluate circumstances based on who God is. Alam mo, kahit na anong mangyari dito sa mundo, kahit na manalo yung kalaban, yung hindi mo binoto, At minsan kahit kuya, kay kinamumuhian mo pa yung nanalo. Ang kahit na sakot manalo, po talaga. meron naman Diyos. At ang Diyos, mananatili siyang mabuti, mananatili siyang sovereign, in control, all-powerful. At hindi natin alam kung anong kalalabasan niya. Pero alam natin na ang pangalan ng Diyos ay siyang may tataguyod sa lahat ng mga ito. In the end, sabi nga, God will win. Hindi lang ngayon pa lang tayo sa atin na yung victory. Alam mo yung victory ng mga kalaban, yung mga sa tingin natin, ng mga hindi karapat-dapat na manalo, panandalian lang yan eh. Hindi naman nagtatagal yan. Mga iba sa kanila, ang sasapitin nila, mas hindi mo maganda. Oo. Totoo. Oo. Hindi mo alam. Kaya mahirap, no? Parang, paano kung di nanalo? Sa akin ganito. Di ba, although everything rises and falls on leadership, malaking bagay yun. Ganun pa man, ang hahanapin ng Diyos, hindi na yung ano yung gagawin ng leader. Ang tanong, ano yung gagawin natin? Di ba? As a citizen of this country. Hindi talagang malabo yung naboto, nanalo. Ano yung dapat nating gawin as a citizen? Una, maging mabuti tayong citizen. Kasi yun ang unang dapat nating gawin. Hindi naman yung ating pagiging mabuting citizen nakasalalay sa kasamaan at kabutihan ng ating leader. Kasi ang ating sinusunod, si God, hindi naman yung panlupang leader. Okay po. Yung ating pagsubmit sa panlupang leader dahil sa ating pagsubmit kay God. Apo. Kaya yung pagsubmit na yan, napaka-importante kasi ibig sabihin, pinapanalangin natin lahat ng leader. Ayun. Yun ang isang malaking sakit natin ngayon, hindi naman natin pinagpe-pray yung mga leader. Kaya nga ang bilin ni Paul, kahit kay Timoteo, 1 Timothy pala, chapter 2, napakahalaga yung sinabi niya First of all, then I urge that entreaties, prayers, petition, and thanksgiving, iba't ibang klaseng prayer pa be made on behalf of all men. Diba? Sa lahat ng tao. For kings, nilinaw niya palalo, for kings and all who are in authority. Diba? Lahat. So that we may lead a tranquil and quiet life in all godliness and dignity. So yung factor na, hindi yung hinalal lang natin yung Diyos na mas mataas kaysa sa kanila. Apo. Doon tayo dumulog. Diba? Kasi yung tranquility at saka quiet life, siya magpo-provide. Tingnan niyo pang karugtong. Sabi niya rito, ang ganda-ganda, sabi niya, and this is good and acceptable in the sight of our Savior, who desires all men to be saved and to come to the knowledge of the truth. Minsan, what He allowed to lead, inallow niya itong mag-lead, for some reason, yun naman ang chance natin to advance the kingdom. Hanapin natin yung to advance yung kanyang gospel, di ba? So, kung sino man na nanalo, ang issue natin, this is not our kingdom. Our kingdom is in heaven. Di ba? We are citizens of heaven. So, yung agenda ng heaven, yun pa rin ang priority natin. Ganun pa man, bilang mga citizens of heaven, we are also the salt and light of this earth. Apo. So, dun tayo mag-concentrate. How can we be salty enough to bring flavor, to stop the spoilage ng bayan na to,
Tapos yung liwanag naman para talagang magkaroon ng direksyon, makita natin anong dapat ituwid at ano kaya napakahalaga ang ating magiging attitude after the election. Pero mga kuya, may tanong po ko, okay lang po. Kasi Okay sabi lang. ko, hindi ka, sabi mo ni Kuya Bong, be salt and light of this earth. Paano po kung kunwari yung kandidatong, yun, nanalo na sila, tapos na eleksyon, tapos itong mga elected officials natin, nasangkot ho sa mga scandal o kaya kung ano-anong mga, pandaray o kung ano-ano kaso, ganon. So, with that in mind po, how can I be salt and light of this earth with that kind of situation? Kasi nakakadismaya po, biro mo, binoto-boto natin, nanalo sila yung nakaupo, sila in power, and then, ito yung makikita namin. Siyempre, gusto ko yung bansang Pilipinas, umundad talaga. Tapos, itong makikita ko sa Facebook, sa Instagram, at kung saan-saan ka. Okay, yun. Di ba, ang asin, nagdi-disinfect yan eh. No. O bilang asin, i-disinfect din natin. Paano? Kung mayroon tayo talagang nalalaman na issue, maging matalino tayo na mailabas yung ganung mga issue. Huwag padalos-dalos. Maging matalino tayo. Planuhin natin na mabuti. Alamin natin mabuti. Ngayon talagang itulungan natin ma-expose yung ganun. At huwag tayo makisali. Huwag tayo makisali. Sabi nga, do not participate in the days, in the works of darkness, di ba? But instead expose them, sabi sa Ephesians 5:11. Paano ko i-expose? Oo, Baka bulin ako. Dapat kung... Hindi. Kung ano yung mga, sabi, matalinong paraan, siyempre. Okay. Inaaral mo ng mabuti yun. Walang one size fits all. Inaaral mo ng mabuti. Okay po. Kunyari, halimbawa lang, naalala ko sabi ni isang pastor na itim, hindi ko alam kung pastor siya o nagsasalita, sabi niya, tayo, hinuhuli natin yung mga magnanakaw ng maliliit na bagay. Pero yung magnanakaw ng malalaking bagay, hinahalal pa natin. Di ba? Oo nga. Naalala ko yun parang gano'n. So, sa atin naman, dapat sinusuri na natin yan, inaaral na natin, para yung sa susunod na election, hindi na sila makaulit. Kaya nga naalala mo, before the election, ang advice natin sa mga boboto, wag naman, binoto nyo na matagal na panahon yan tapos wala naman nangyari, bakit mo ba iboboto ulit, di ba? Parang maging matalino ka naman, hindi lang dahil sa common yung apelido niya, na nandyan sa politika, iboboto pa rin iboboto, wala ka nangyari. Di ba? Pero mga kuya, sorry po, Kuya Erwin, yes po. Hindi, yung boboto mo ulit, ganyan, ang tawag ni Einstein doon, insanity. Ay! Doing the same thing. Over and over. And expecting Pero, different results. Insanity? Kuya, ano po bang Tagalog nun? Parang medyo malutong yung sa Tagalog, Insanity? Kabaliwan. Kabaliwan, oo. Ganun ho? Kabaliwan yun. Ay? Totoo naman eh. Parang yung ginagawa mo, tapos aasahan mo, iba yung resulta. Ay, hindi ho. Tama ka. Ay, grabe naman, ang lupit. Diba? Ay, ganun ho. Pero, I mean, Yun ang realidad eh. realidad kasi minsan, yung realidad, pag talagang na-accept mo, parang ang sakit, no? O kaya ganun din. Kunyari, anong gagawin ko ngayon? Kung di naman, kunyari, talagang malabo yung mga lumabas. Anong gagawin ko ngayon? Di matuto na tayo. Matuto tayo. Tulungan natin, supportan sila. Itama natin yung mga maaring nilang maling ginagawa. Itama natin. Maging let's take initiative to help, no, instead of just lagi tayo nagrereklamo, nagko-comment laban sa mga kalama ginagawa. Tulungan natin sila. Pero paano po makakatulong? Kasi kunwari, ako po ay talagang citizen na, normal, everyday, ganun. Sila, malalaking tao sila, they're very powerful, they're very rich. How can a normal person like me make that kind of difference? Ganun po. Paano po yun? Ano pwede kong gawin? Sabi nga ni Kuya Bong, kung merong issue sa kanila at sa tingin mo naman tama, ikaw walang ebidensya, pag-aralan mo mabuti kung nasa tama sila o nasa mali. Tapos you side with the people na nasa tamang Sa tama. lugar. Ayun, doon ka papanig. Susuportahan mo Ayun. sila, encourage mo sila. Pero hindi nagtatapos doon. Kung nakita mo na mali yung ginagawa nila, you continue to be a good citizen. Ayun. Patuloy lang po. Patuloy ka, oo. Kasi
sa gayong paraan, wala silang masasabi sa'yo Mhm. pag nagsalita ka. Kasi ginawa mo lang ang tama eh. Ngayon, Wow. anong pwede natin gawin? Gusto ko yung dating, yung siner ni Alexander Lacson, Attorney Lacson, na 12 things every Filipino can do to help their country. Wow. Alala niyo yan? Ano? Niya, one is about following the traffic rules and the law. Ayun na, simple lang. Oo, pero mahirap. Wala naman ako magawa Oo, doon ganun sa yung authority, hindi ko mapigilan, di susunod na lang ako. Yes. Sunod ako para maayos. Number 1. Yeah. Yan. Second is asking for a receipt whenever we buy anything. Ay, Yung ganun. sales invoice, kasi para sa taxation. Minsan kasi tinatamad na Sales sa'yo invoice na hinihingi ngayon, hindi na OR. Hindi Kasi, nagbibigay ng resibo yung binibilang pa ng banana Q. Ayun. so yung sales invoice, ang idea doon, Sales invoice. parang bayad ka o hindi, like sales is nangyari na. Okay. Nangyari na. So, Sige. kailangan i-report mo Okay yan. po, okay po. Sabi niya, as much as possible, buy local products. Support Buy local. Filipino, not the smuggled one. Oh. Huwag yung mga ni-smuggle. Kasi ni-smuggle. Pero ang dami niyan sa Oh. online shopping din. Parang paano nakapunta rito ito. No? Hindi natin alam. Oo. Lord. Kaya ini-encourage sa mga Pilipinas much possible to patronize our own products. Okay. Okay, ito lang qualification. Kung ang product naman ni Pilipino, tapos ang baba ng quality, ayoko naman i-encourage. Ayun naman. Dapat yung lang magaganda talaga Yes, rin. yes. Okay, fourth naman, yung speaking positively about us and our country, which is also, Ang ganda po, yung, no? huwag tayo laging negatibo. Pangit naman yun, di ba? And panglima, sabi niya, respecting the public servants. Ay, galang din natin sila. Tama Whether naman. you agree with them or not. Respect is na, although it's earned kung ikaw yung derespetohin, but ikaw na nagbibigay ng respeto, it is being given. Apa. Hindi yan kailangan paghirapan mo muna. Hindi, ibibigay ko sa iyo kasi I respect your office. Di ba? Duly noted po. Oo, yun. 6A, sabi nga nun, be environment sensitive by not littering, disposing the garbage properly, di ba? Segregating, Ay, oo. recycling. Yun ang laking bagay na yung ambag yun eh. Oo. Kasi maraming tao ginagawang basura yung buong Maynila eh. Ay, grabe. Hindi ka siya yung po yung biodegradable, not biodegradable. Halo-halo na. Maganda ko talaga i-segregate. Ang ganda nga, alam mo ba nakakagulat, sabi niya, 7th Italy is supporting our churches. Wow. Tulungan natin kasi para makatulong sila sa pag-spread ng mabuting balita, makatulong sila mag-spread ng mga tamang pag-uugali, di ba? Nalala ko yung sabi ni Alexander de Tocqueville, whether totoo o hindi, sabi ganon. When they were seeking for the greatness of America, they looked to their harbors, it's not there. They looked to their commerce, it's not there. But when they entered into the churches in America and they saw the fire burning passing from the pulpit, transforming lives, and ganon, that is the greatness of America. America is great because America is good. When America ceases to be good, America ceases to be great. Wow. So, ang laking, sabi ng isang, nga ni Alexis de Tocqueville. Foreigner yun. Oo, Oo, napaka-importante na tayo rin. Ganun tayo, parang, kaya supportahan din natin yung mga nagtuturo ng mga ganyan. And pangwala, sabi niya, doing solemn duty during election. Isa yun, papagpili ng tamang leader. And paying the employees well. Yung 9, di ba? Kasi alam nyo, ito na, sa heartaches ko, maraming mga may-ari ng kumpanya, ang galing nila magbigay ng charity, donation, hindi man lang binabayaran mga tao nila ng tama. So para yung pinamimigay nila sa charity, galing sa tao nila. Kasi nila binayaran tama eh. Parang pag nanakaw din yan, hindi rin maganda yun. Di ba? Kasampu, sabi niya, you pay your taxes. Ayun. You pay your taxes. Opo. And panglabing isa, adopt a poor child and make scholar them in studying. Which is good. Which is good. Diba? Tulungan natin sila. And number 12, be a good parent. Ayun. Iyan po. Talaga. Actually, not the least yun. Be a good parent. Kasi, ang laking ambag yun, diba? Sabi ni Rizal, sabi niya, ang kabataan, ang pag-asa ng bayan, hindi yun totoo. Ang mabubuting kabataan, ang pag-asa ng bayan. I agree po. Kasi karamihan mga kabataan ngayon, pasaway, pariwara, o di ano expect mo kasi ng future yan. Oo nga. Diba? Kaya dapat ang mabubuting mga kabataan at ang mabubuting kabataan inalagaan ng mabubuting magulang. Wow. Diba? Kaya malaking bagay yung pagiging mabuting magulang. Hindi nang gugulang. Hindi talagang inaalagaan nila ang kanilang mga anak ng maayos. Pinalalaki sila ng may kaayusan ng values, may kaayusan ng
may respeto sa sa ibang tao. Yan. Actually, mga kuya na-amaze ako kasi we started off na parang macro, para yung bansagan. Tapos biglang habang tayo ay nagdi-discuss po, we go back to the basic things. Yung mga maliliit pala na pang-araw-araw na ginagawa natin, yan pala yung makaka-contribute dun sa, Yes. sa solusyon. Kasi Grabe. yun naman minsan ang ginagawa natin, yung in-expect natin yung leaders will do the responsibility while we're not doing our part. Yun. Di ba? Minsan never expecting yung leader will put food on our table. Hindi naman sila maglalagay dyan eh. Okay. Sila lang ang mag-guide sa atin para magkaroon tayo ng tamang kikitain nang sa ganun, meron tayong makakain sa hapagkainan. Tayo pa rin yung gagawa. Diba? Kaya, let's be responsible. Opo. So, ibig sabihin, kuya, ako po, bago ko punahin yung mga leaders, ako ba, am I doing it right? Parang meron ba akong nakakontribute? Baka naman, puna ako ng puna sa mga leaders, ginagawa ko rin pala. Yes. Do it simultaneously. Hindi naman pwede na puna ka lang ng puna. Gagawin mo rin simultaneously yung gawain mo. Alam mo, reklamo tayo sa traffic. Hindi tayo sumasakay sa tamang sakayan. Hindi tayo minto sa tamang suntuan. Kaya tinanong anong plataforma mo? Kung sakali lang, anong tinanong isa, pero wala may sagot. Pero ito lang anong palatuntunan para maipisan yung traffic? Una, paayos mo yung sidewalk. Para may malalakaran ng tao. May tamang babaan at sakayan lang. Di ba parang naka-schedule, mayroong tamang lugar lang na pwede hindi magkukumpulan doon lahat hihinto. Kunyari, mayroong lugar na ito, galing dito sa Fairview, dito hinto. Yung galing sa Cubao, dito hinto. May tamang mga hintuan. Para hindi nagkaka-congestion, hindi yung kahit saan hihinto, kahit sa gitna ng daan, nagbababa. Hindi pwede yun. Hirap po, no? Maraming disgrasya. Maraming ganun, sila, di ba, sa halos gitna na. Tapos po, ang dami nang naapekto sa likod. Kahit anong oras yan, mapamadaling araw, tanghali, dapat yan, standard yan, disiplina yan eh. Tapos yung mga pasahero, nakapila na agad yan, hindi yung unahan, di ba, magsisikuhan. Hindi, yun nakakatulong na yun makaibsan ng traffic. Tapos walang nagtitinda sa daanan ng tao. Kasi kung gagawin mo na naman tindahan yan, hindi naman makakadaan. Palengke na naman siya. Di ba? Ito mga kuya, di ba, yung road rage, pag-usapan natin last time. So medyo nabigyan ng, medyo negative yung mga nagmumotor, di ba? Pero ito kuya, totoo talaga, nangyari sa akin to. So tumatawid ako, sa tamang tawiran naman, nakalagay doon, give way to pedestrians. Kaso problema, wala akong nagbibigay. Lahat ng mga kotse, boom. Talaga, hindi ako makatawid. Wala akong kasama. Sabi ko, paano ito? Alam niyo po, napansin ko, sige, naghihintay na lang ako. Napansin ko, tumigil yung mga kotse. Alam niyo po kung sino yung nag-lead para tumigil at ang kotse? Isang motor. Isang motor, nagmo-motor. Tapos sabi niya sa akin, alam niyo po, nung tumawid ako, nagpapray ako, sabi ko, Lord, i-bless mo yung mamang yun. Sabi ko, he was leading the whole traffic. Hindi kotse, hindi magagarang kotse, isang motor. Tapos sinundan siya. Talagang sabi ko, sir, sino ka ba? Selfish talaga eh. Kaya malaking bagay yun eh. Kaya, alimbawa, balik tayo sa traffic. Diyan gawa ng diversion road. Huwag nang dapat mayroon ng urban plan yan. Hindi ka na pwede maglagay ng commercial, na naman dyan, establishments dyan. Kasi, nag-diversion ka, tatayo na naman ng panibagong commercial establishments. Di magta-traffic na naman. Maghanap ka na naman diversion. Dapat yung commercial area, sama-sama yan, at dun pinupunta niya, sasadyain mo naman ang commercial area eh. Hindi yung parang nasa highway, nandun yung commercial area. Aray ko po. Hindi tama. Hindi na tayo natuto. Parang, kumbaga, pag dinali mo sa probinsya, nakita mo na yung nangyari sa Maynila, gagayahin mo pa sa probinsya. Kung ikaw ay mambabatas at ikaw ay mga leader na may paplano, planuhin mo na ng maayos para naman maganda yung kinabukasan natin. Pero yun ang katakataka eh. Yung mga kababayan natin dito sa Pilipinas, ang sasalbahin ng mga iba, hindi sila sumusunod sa batas, sa traffic, gano'n. Pero pag nasa abroad sila, ang babait eh. Bakit nga ako? Kasi sinutupad nila yung batas. Di ba yung mga pulis, tinutupad yung batas. Sa atin, pinapakausapan ng batas. Kaya yung batas nagiging suggestion. Hindi siya batas. Suggestion. Kumbaga, kung gusto nyo sumunod, napapag-usapan naman natin yan. Kaya nga, di ba, nyari sa Japan, pagka hinuli ka, hindi mo mapakausapan eh. Una, hirap na kausap, hapon. Hindi mo sila mapapausapan. Sa atin, laging inisip natin, maging makatao naman kayo. Hindi eh. Minsan yung pagiging makitao,
ano na yan, subjective na yan. Hindi na siya objective dahil based on feelings na yan eh. Dapat may standard tayo. Sorry na lang kung huli ka. Hindi, huli. Oy, ano ka? Uminto ka sa maling hintuan. Pag sir, kayo pala yan. Sorry sir. Ayun. Ganun, walang sir, kasi we respect each other. We follow the rules. Dapat yun, nasa batas yun. Dapat yun, hinuhuli din talaga. Doble pa nga ang accountability dapat o ng responsibilidad nung nasa leadership. Pag hindi siya sumusunod sa batas. So mga kuya, akala ko sa mga leader na simula, pwede pala sa atin magsimula din naman, mga kuya. Kaya sisimulan ko na, mga kuya, ang words of encouragement, hingin ko na. Kasi alam niyo naman when we're having fun, talagang ang oras, talaga naman. Ang bilis lang. Pero mga kuya, kumbaga, ito po panibagong umaga. This is a new chapter, a new season of our lives na we have a new set of leaders. Ayan. So mga kuya, ano po maipapayo po sa ating mga kababayan? Yung iba nalulungkot, yung iba nagsasaya, depende kung sino nanalo. Pero mga kuya, moving forward, how do we face this new day of our lives? Para sa mga nanalo. Ayan. Para sa mga nanalo, ano yan? It's a privilege. And with every privilege comes responsibility. Yes. Sabi nga ni Spider-Man. Ang naalala kong Bible verse dyan is, to whom much is given, much is required. Yes. Natandaan nyo, kahit na hindi kayo nahuhuli, wala kayong maitatago sa poong may kapal. May kabayaran yan. Sabi nga ni Kuya Bong, every decision, every choice has consequence. At yan ang tandaan nyo, wala kayong maitatago. So, might as well do your job correctly. Good. Kasi, Thank you. Tulad din po ng sabi ni John F. Kennedy, nung pa, the late John F. Kennedy. Ganda sabi niya, do not ask what your country can do for you, ask what you can do for your country. Alam niyo, sa panahon na ito, do not ask what your leaders can do for you. Start asking, what can I do for this country? And ganun din sa mga leaders, do not ask what your constituent or your people or the people can do for you. Dapat, tulad na sabi niyo kay Erwin, responsibilidad yan. Ask what you can do for the people. At hindi ho yung lagi na lang puro mahihirap, lagi para tulungan ng mahihirap. Hindi ho yung tulong na kaawaan ng mahihirap, kundi tulungan na makita nila yung dangal ng pagiging tao na mag-aahon sa kanila sa kahirapan. Alam nyo, wag natin silang biktimahin ng ating mga pagsaksisilbi na parang inaangkin natin na galing sa atin, pera naman ng bayan yan. Kaya napakahalaga ho yung magkaroon tayo ng totoong malasakit, iisa lang ang bayan natin. Kaya nga, gusto ko yung sinabi nung sa awitin na yung Pilipinas kong mahal, ang bayan kong tanging ikaw, Pilipinas kong mahal. Wala naman tayong ibang bayan na Kaya, magtulungan tayo, isulong natin ang ikabubuti ng bawat isa, na masasabi natin talagang mahal natin ang bayan dahil ang mamatay ay dahil sa iyo. Hindi yung mamatay para sa Pilipinas, kundi mamatay tayo para sa ikabubuti ng bawat Pilipino. Gawin natin ang dapat nating gawin para sa Diyos at siyempre dahil sa pagmamahal natin sa kapwa at gaya ng pagmamahal natin, taas ting sarili. Thank you po mga kuya. Amen. Kaya po mga kuya, diba? His mercies are new every morning. Hindi ako mawawala ng pag-asa sa ating bansang Pilipinas, diba? At saka memorize ko pa ating Panatang Makabayan. Grade school. Napalitan na yun Napalitan na. Kaya sa susunod na eleksyon, Ano po? Magpe-pray tayo. Magpe-pray tayo. Ayan. So, mga kuya, ito na po, hingan ko na po kayo ng syempre, tagline. Kaya naman, kahit ano pa po mangyari to dahil sa nangyari sa eleksyon o sino nanalo, umulan man, umaraw, bumagyo, kailangan nyo ng payong. Andito lang po ang Payong Kapatid. Sa ating mga kapatid at sa aming magiging mga kapatid, nais po namin kayo imbitahan na sumabaybay po sa ating Payong Kapatid through our social media pages. Meron po tayong 3. As of now, we have Payong Kapatid official Facebook page. We also have in YouTube, Payong Kapatid PH. At syempre po, sa mga mahilig mag-Spotify dyan, meron po tayong podcast, Payong Kapatid. Ayan, so mga kapatid, kasama ang ating mga kuya, sana po ay mag-like, share, and subscribe para po ay magkasama-sama tayo ng pangmatagalan and hopefully forever.